Okay, magandang umaga po sa ating lahat, sa masugid kong taga-subaybay. So, ilan lang kayo, salamat ng marami. Sarge, nailigtas yung puri ko. Salamat, ha? Ngayon, araw na to ay papanoodin natin or gagawa tayo ng isang reaction video tungkol sa mainit na issue sa ating bansa. Parang may naamoy ako hindi maganda. Which is yung ginawang pondo or budget for year 2025 ng Kongreso. So, may papanood din tayong video, dalawang video na pagbabanggain natin. Yung Truck sa tao. Ay, nabangga po ng tao yung truck. Ay, yung nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck. Ng tao. Ay, di mo. Hindi po pala. Dalawang truck lang ang nagkabangga. Wala pong kasamang tao. Kayo na ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Ha? Sasapakin ko yan. Yung una ay napanood ng marami. Ito yung viral na video ni Vice President Sara Duterte tungkol sa nagalit dahil yung chief of staff niya kinulong sa kamera dahil sa pagsisinungaling daw. Okay? So, ito naman ay pinalabas sa mainstream media pero meron tayong hindi napansin. So, hindi ito masyadong na-emphasize sa mainstream media lalo na sa mga kilalang network. So, ang na-emphasize lang dun yung pagmumura. Okay? Nagalit siya na pagbabanta. So, pansinin natin yung ibang parte ng video na nangyari at ipagbangga natin sa isa pang video na ginawa namang privilege speech ni Senator Amy Marcos. So, tingnan natin kung ano talaga or dito natin may intindihan kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Panoodin natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Ang Congressman. laki, bilyon ang nawawala. So, parang, malaking bintang. Pwede na sasabing malaking akusasyon. Di ba? Na nawawala. Okay, so, pakinggan natin, tuloy natin. Ungab, chairman ng Ways and Means, chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Okay, Education? so sabi niya is, What the fuck? paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Okay, so, ito yung sinasabi niya na tungkol dun sa budget ng Department of Education na nandun pa siya. So, tuloy natin. Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa Okay. SDS, sa region, even sa No. central office. Basta na lang listahan ng Ako? mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki. Okay, so, Magaling kang kupal ka. so yun yung video. May akusasyon dito na 19 billion ang nakasulat na ibibigay sa mga congressman. Kung tama yung pagkakaintindi natin. Ano? So, bakit merong mga congressman na dapat makinabang sa budget ng Department of Education? Di ba?
So, tapos nung 1 billion na lang naiwan, dinagdagan nila para magmukhang malaki. Okay. So, tingnan natin sa isa pang video. Ito naman yung video ni Senator Amy Marcos na nangyari doon sa privilege speech niya noon, nakarang linggo. Okay. So, patungkol sa bicameral conference report for the year 2025 budget. Okay, tingnan natin. Mr. President, my dear colleagues in the Senate, for only the second time in my entire 6 years in this chamber, I am compelled to rise on a matter of personal and collective privilege today to express my grave disappointment over the process by which this body ratified the 2025 Bicameral Conference Committee report. Sabi niya, 2 beses pa lang siyang nagkakaroon ng privilege speech for the entire 6 years. So, may sinasabi siya pagkadismaya doon sa kanyang privilege speech. Tuloy natin. And my utter and complete dismay over what the Congress has submitted as the budget of the Republic for the year 2025. Paumpisa ngayon ang piyesta ng pelikula, ang Metro Manila Film Fest na pala. So, magsisimula na, no? So, madaming Festival. Ngunit ang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang dating sigaw, walang himala. Nora yan, Walang himala! Hindi totoong may himala! Nora Honor. Okay, yung dating pelikula ni Nora Honor. Wala nga bang himala sa nakalipas na So, Bicam? parang sinasabi niya dito may himalang nangyari. Okay, so, parang may nangyaring kababalaghan sa nakaraang BICAM conference para sa budget ng 2025. 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Mukhang malala yung paratang na to Dinamay na yung sambayan ng Pilipino. So medyo mabigat yung salitang sinabi niya ng lilimos. Which is pera naman ng sambayan ng Pilipino. Yun ang nakakaano dyan pera natin na para pa tayo nanlilimos sa sarili nating pera. Okay? Tuloy natin. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na at nagpapasalamat ako na kaninang umaga ipinagpaliban muna ng palasyo ang pagpirma ng 2025 budget sa Biyernes. So, ito yung balibalita na sabi is hindi pipirmahan. So, there's a big possibility na i-veto yung line veto ang gagawin do sa ilang mga bagay na kahinahinala doon sa proposal ng Kamara tungkol sa budget for 2025. Ang problema dito is pag binito niya doon is hindi maisa sa batas yung line na yun. Halimbawa, itong budget na to para sa ganito ay hindi siya mangyayari. Pero, ang disadvantage naman ng veto, paano naman yung mga binawasan. So, hindi mo naman siya pwedeng dagdagan. Okay? So, yun yung nagiging usapin ngayon na bakit hindi na lang ibalik ulit sa Kamara ang proposal na yan para baguhin, i-revise sa kapirmahan. So, mas madali yon. Kaysa, ang gagawin mo is, i-veto mo yung line na to. Halimbawa, itong budget for this department, i-veto ko to. So, hindi to mangyayari. Pero, paano naman yung mga binawasan? So, tingnan natin. 25
ng Disyembre. Sila rin kaya, tulad ko ay nagtatanong, wala bang himala? Babalangkasing ko ang mga pangyayari. 22 July 2024, the President submitted the proposed national budget to Congress, the NEP. August 15, 2024, the Senate began conducting budget hearings at the subcommittee level. As the Vice Chairman of the subcommittee charged with the budget of the DSWD, I conducted 2 hearings on the DSWD budget on 16 September 2024 and 14 October 2024. Brought by my experience last year when a certain ACAP was inserted into the Yun, no? DSWD Yung AKAP na naman, yung pinopoint out niya dito. Okay? So, tuloy natin. budget, and 12 billion was added to the COMELEC budget to allow the conduct of a plebiscite on a people's initiative. Yung malaking panlilinlang sa sambayanan na pirma na sa panahon din ng Kapaskuhan, pilit na isinagawa ng iilan like a thief in the So, night. ito yung Ika. people initiative na sinasabi na nangyari. Okay? So, tingnan natin. So, ibig sabihin, may pondo din doon. Okay? Nga. Lumiham pa ako sa aking Pangulo ng Senado sa pamamagitan ng ating Finance Chairperson Senator Grace Poe na natanggap ng kanilang mga opisina noong 5 ng Nobyembre 2024. Nakiusap ako sa kanilang gawing klaro ang bicameral conference at magkaroon ng diskusyon kasama ang mga miyembro ng Kongreso bago magsimula ang formal na pagpupulong sa BICAM. Dapat konsultahin muna Okay. mga Vice Chair ng Committee on Finance tungkol sa inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Just to add up dun sa sinasabi ni Senator Amy, sabi nga ni Congressman Marcoleta, 4 na buwan nilang pinag-usapan yung budget na to. And then, biglang nagbago pagdating ng bicameral conference. At yung pagbabagong yon is 2 tao lang ang nagdesisyon. Boss, hiring kami ng mga kupal. 2K per day. Wala kang ibang gagawin, magkikinupal ka lang. Kupal ka naman eh. Bupal ka pa, boss? Uy, hindi, boss. Sa pagbabago. So, ibig sabihin, nagtalo-talo sila sa budget, kung ano ang dapat ilagay, kung ano ang dapat idagdag, kung ano ang dapat maging budget ng isang departamento for the year 2025. 4 na buwan nilang pinaghirapan at pinag-usapan yung bagay na yun. Pero, at the end of the day, nagkaroon ng malaking pagbabago at ang sinasabi ni Congressman Marcoleta, 2 tao lang yung nagdesisyon. Ito na nga. So, ang laki ng pagbabago, drastic change ang nangyari tungkol sa proposed budget for 2025. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAB ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro bago ipasa. Na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang Okay, so himala. sinasabi niya walang lihim, walang gulatan, walang himala. So meron siya ditong pinaparatangan na himalang nangyari. Tuloy natin. Sa hindi maalamang dahilan, wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. A caucus among the senators was held on the 26th of November 2024. This would have been a good time to discuss the concerns that I and many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the Diba, caucus. nakakatuwa. So, sabi niya, yung caucus na yon is na yung that's the right time na para pag-usapan yung budget, pero hindi nangyari. So, ibig sabihin, sila-sila lang. Hindi kayo kasama. Si Senator Amy Marcos, hindi kayo kasama. Okay, sila-sila lang. Huwag kang ano dyan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Tapos na yan eh, napag-isipan na namin yung planado na. Kumbaga. So, tingnan natin. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted
Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang So, tanga. napanood ko to. Itong bicameral conference na to. Na sinabi mismo ni Senator Bato de la Rosa na pag-isipan muna natin, basahin muna natin yung propose or yung sinasabi sa mga dokumento bago natin permahan para hindi tayo magmukhang tanga. Yun yung mismo sinabi niya. 'Di ba? So, ito na nga yung may I respectfully manifest after this before we sign BICAM report, please give us enough time to read over again and check everything, Madam Chair, before we sign para hindi tayo magmukhang tanga after signing, Madam Chair. So, ito yung mismo sinabi niya. So, sinabi naman ni Senator Po, yes, Senator De La Rosa has been committed of your chairman as finance as well as your Senate President. So, all of us will be given ample time to review the final version before we sign. Ito yung sinabi niya. So, sabi ni Senator De La Rosa, thank you, Madam Chair. After signing, Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang So, ibig sabihin? ika-11. Ibig sabihin, walang dumating? Wala kayong natanggap? May problema dito, may pagtatago dito. Hiniling ng isa na basahin muna natin yung proposed budget. Yung report. Para pag-isipan bago pirmahan. Which is yun ang tamang dapat gawin. And then, nag-reply si Senator Po, pero wala kayong natanggap? Something fishy is going on. Di ba? Bakit ganon? Tuloy natin. Ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Okay, Walang so, nangyari to November 28. Okay? Yung privilege speech niya is December. If I'm not mistaken, last week lang yan. At sinasabi niya na wala pa rin until now. So, ano nangyayari? Ipatapos na yung taon. Diba? December 25 na. I'm not pretty sure kung na-receive na nila na yan. But, for sure, hindi siya tatayo dyan. At sasabihin niya yun kung may na-receive siya. Tuloy natin. mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. So, tatlo. Kaya't sa Tatlong masyado naapektuhan doon. DSWD, PhilHealth, tsaka DepEd. Okay? So, ang sinasabi niya ay tila nalapastangan. So, parang hindi maganda yung nangyari dito sa proposed budget na to. So, panoodin natin. kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Okay.
medyo hindi ka tanggap-tanggap yung statement na yun, ulitin natin, isa pa. Medyo nagulat ako. Sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang Okay. akap. Sinasabi ng Kongreso na mali, okay, na yung binibigay sa AKAP is justice, okay? Merong talagang budget for that, okay? Yun sinasabi nila, okay? Yun yung gina-justify nila. Ito, si Senator Amy Marcos, sinasabi niya is binawasan para idagdag sa AKAP. So, AKAP na naman to. Ang ina, palaging walang natitira sa sahod ko. Ang ina, pangako ko sa sarili ko to. Magtitipid na ako! AKAP na naman. So, lehitimong proyekto tinanggalan para idagdag sa AKAP. Di ba? So, tama nga yung nakaraang video natin. Tapos magmamalinis-linisan sila na walang kinalaman ng AKAP. Ito na nga, oh. Di ba? So, ano yun? Bigyan natin example. Lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH, paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang Ulitin natin, na papel? Papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH, paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? When it comes to budget of DPWH, ang umahawak niyan is congressman. Okay? Sabihin nila, hindi, ano yan, DPWH ang gumagawa niyan. Di nyo ba napapansin kapag may ginagawa? Number one is yung highway. Or kahit anong kalsada. Laging makikita nyo doon, congressman, project, diba? Congressman. Pansinin nyo. Diba? Lagi nandun si congressman. Which is yung trabaho nila is paggawa ng batas. Ito, sinabi ko na to sinasabi ko to dun sa mga kaibigan ko. Way back pa. Tungkol dyan. So, merong isang parang nag-uusap-usap kami, nagkukwentuhan ng mga kaibigan ko. Nakarating kami doon sa part na pinag-uusapan tungkol dyan, bakit hindi umuunlad yung bansa natin. Parang meron kaming issue ganun. So, ang sabi ko doon is because of the pork barrel. Tapos, sabi nung isa is hindi kasi pwede, kailangan talaga ng pork barrel ng isang kongresista or ng isang senador para sa kanilang project. Okay. Para sa mga sinusupport nilang project. Wala naman tayo doon So, wala naman tayong problema tungkol doon. Pero ano ba yung job description mo? 'Di ba? Ang trabaho mo gumawa ng batas. Ang trabaho mo is paano ipapatupad yung batas. 'Di ba? Hindi gumawa ng kalsada. Kaya tinanggal na nga ng Department of Justice na kailangan yung mga congressman, senador, wala na dapat dyan. Tinanggal ng Department of Justice yan. Kasi nga, hindi nila yung job description. Ang may trabaho dyan is DPWH. Bakit mo papakailaman yan? Hindi mo yan trabaho. Diba? Ang trabaho mo gumawa ng batas. Bakit kailangan mo ng milyon-milyon para gumawa ng batas? Samantalang ang kailangan mong
ang kailangan mo dyan is papel. Di ba? Magsalita. Milyon-milyon para sa papel. Magpapel. Milyon-milyon. Grabe naman yun. Di ba? Tuloy natin. The majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest of the report when they saw the drastic and inexplicable changes reflected therein. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report viva voce of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga nung dekada 70, ayos na ang Okay, buto-buto. so maraming ang balita natin is 7 or parang 10. Hindi lang maliwanag. Ang sabi nila is 7 yung pumirma, tapos 10 yung hindi pumirma. Parang kasi ang nakita ko din is 15 representative and then 15 senators. Yun nandun. I'm not pretty sure bakit sinasabing 7 ang pumirma, 10 ang hindi. So parang 17 yun. Parang mali. Okay. Pero yun ang sinasabi nila. May mga hindi pumirma, kasama dyan si Senator Bato. Sinasabi din si Senator Amy Marcos, hindi yung pumirma. Yun yung mga hindi pumirma. Pero ang tanong dito is this. Kasi si Senator Bato, ang hiniling niya is basahin eh. Okay, so nagsalita siya para hindi mo na, ang sabi niya nga para hindi tayo magmukhang tanga. So pag-aaralan muna natin. Okay, bago natin pirmahan. So yun sabi niya. Ngayon, ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, kaya hindi ako pumirma kasi nga drastic change. Okay, so hindi ako pipirma. Ang tanong dito is this. Bakit enough na ba yun na hindi ka pumirma? Enough na ba yun? Bakit hindi ka magsalita tungkol dyan? So ngayon ka lang nagsalita. Diba? Parang ganito eh. I'm not pretty sure. Kasi sabi niya, wala siya doon eh. So parang sinasabi niyang wala siya doon. So na-receive niya na lang yung email sa office niya. Natapos na. So I don't know kung ano talaga nangyari dito. Pero kung sino man yun nandun, di ba? Eh, kung alam niya, yung sino man doon na hindi pumirma, kung alam niya talaga yon na ganun, eh, dapat sinabi niya on the spot. Di ba? Sinita niya. Kasi kung hindi mo gagawin yon, magkikibit balikat ka na lang. Mag-a-assume yung mga yan, ayos lang sa inyo. Kung hindi ka pumirma, di ayos lang. Wala ka naman eh. Wala kang bilang. Parang ganun. Di ba? Sinasabi nga ni Congressman Marcoleta eh, kung nandun ako, magkakagulo. Diba? Magkakagulo. So, it's either magtatawag siya ng press conference. So, ito, parang huli ng lahat, nag-react. Kasi pumutok na. So, tingnan natin. Nakakalungkot ang nangyayaring ito. And we should all be disheartened by the manner our BICAM was conducted, by the means the BICAM report was ratified. It is, after all, a very important, perhaps the single most important piece of legislation we pass each year. Okay, so lilipat tayo sa isa pang video, kadugtong siya. Medyo malayo na to. So, meron pa tayong snippet dito. So, panoodin natin to. So, isa pa. An example, the DPWH budget has So, now ito yung bloated example to ng mga sinasabi na how they juggle the proposed budget for 2025. Okay, tingnan natin. So, sinasabi dito, DPWH bloated. So, lumaki bigla yung naging budget dun sa nangyaring bicameral conference.
report na sinubmit ng Kongreso. Tingnan natin. Well, 1.113 trillion. The BICAM report shows that a total of 350,483 was added, while 61.834 was deducted, Okay, resulting so in an ito, tingnan natin, ito yung mga changes. So, yung original na napag-usapan ng Kongreso, proposed budget, it's 825 billion 115 million 474. Yan yung original. Tapos meron silang dinagdag na 350. Okay, 350 billion 483 million 524. Okay? Tapos meron na naman silang tinanggal. Okay, so nagdagdag, nagtanggal. 61 billion 61 million 834,551. So, yung difference o lumalabas is naging 288 billion ang nadagdag. Okay? Dun sa proposed budget. Okay? So, tingnan natin. net increase of 288.65 from the BICAM bill. In the summary report, there is a mere single line as an explanation for this massive increase, Eto na. simply stating various infrastructure projects. This runs counter to our rules. You and I know that under Rule 12, Section 35 of the Rules of the Senate, the committee report must contain a detailed and sufficiently explicit statement of the changes or amendments to the subject So, ito measure. na nga. Masyadong ang sabi kasi sa Ligang Batas is detailed kung bakit kailangan idagdag ang isang programa, ang isang amount sa budget na yon. Detailed. Ang sinasabi lang dito is various infrastructure project, which is napakalaki. Vague masyado. Malawak. So, ito yung sinasabi or ito yung gina-justify nila na para ipasok dun sa department na yon. So, which is parang kakaiba. 'Di ba? Napakalaking or napakalawak ang salitang itong nilagay nila dito. 'Di ba? Various infrastructure project. Masyadong malawak siya. Okay? Hindi siya specific kung ano, kung bakit, 'di ba? Tuloy natin. The same section also provides there must be a comparative presentation of the conflicting House and Senate provisions and a reconciled version thereof, along with explanatory statement of the BICAM. So, nakikita Instead- natin dito, ang dinagdag is 288 billion. Okay? 643 million. Something like that. Kaya naging 1 trillion siya. 1.1 trillion. Okay? So, 1 trillion 113 billion 200 something yada yada. So ang laki nung lumobo talaga. So almost 300 billion ang nilagay. Dinagdag. Okay? So 288 billion. Ito yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na pinagpipiestahan. Masyadong malaki to para paghati-hatian . Kampay para sa tagumpay. Rich love, rich love. Tingnan natin. Of that detailed explanation and comparative presentation demanded by our rules, we only got various infrastructure projects. VIPs pala. VIPs meaning very important persons. Sino-sino kaya Sino-sino sila? kaya sila? Gaya na sambit ko, hinihimay pa ang himala.
pero para sa ilang mga VIPs. Real talk, can anyone in this chamber, this August chamber, ascertain what are these infrastructure projects by just looking at the BICAM report? Can any of us determine what is included and comprising the additional 350 additional funding to DPWH, as well as the projects and programs defunded as part of the 61.834 reduction? I plowed. Okay. Masyadong malaki, nakakalula yung laki na pinaglaruan nila dito para lutuhin, para pagtakpan. Okay? Ang sambayan ng Pilipino. Tingnan natin sa iba pa. Medyo malayo-layo na tayo. Mayroon pa tayong 2 clip. So, actually, isa na lang. Okay? So, ito na lang. Pakinggan natin to. Far from addressing the learning crisis and the decreasing digital divide, the BICAM cut 11 billion from the budget of DepEd, including 10 billion Okay, ito na yung from the sinasabi, yung cut. So, DPWH yun, ito naman sa DepEd. So, minusan nila ng 11.5 billion. 26 billion, 26.9 billion ang CHED. So, magkaiba kasi yan. So, Department of Education, yan yung mula nursery. Okay? Nursery or elementary hanggang, actually, nursery na eh. Kindergarten. Ata, oo. Kinder, kasi kasama na ng ano yan eh. Unlike before. Kasama na ng elementary school yan eh. Kinder. Hanggang grade 6 hanggang senior high actually. I'm not pretty sure yung senior high is kasama ng CHED, pero for sure hanggang high school yan. So yung CHED, this is for the universities or yung mga colleges. Okay, so college tsaka elementary, high school. Okay, so magkaiba talaga sa DepEd tsaka CHED. So yun natin makikita. Okay, so si Sara, Secretary of DepEd, hindi ng CHED. Okay, so ang nakikita natin dito is 11.5 billion yung pinaglaruan. Okay, yung tinanggal. Okay, and then 26 billion, 26.9 billion naman ang tinanggal sa CHED. Tapos UP system, I don't know, hindi ko naman tong UP system. Binawasan daw ng 641 million. So, usually naman kasi nagiging kasi sila rebelde. So, wala naman ako dyan. TESDA, so which is malaking tulong, binawasan pa. 1.1 billion. Okay. TESDA na nga lang, binawasan nyo pa. Oh, Diyos ko. Post-computerization program. Sinabi ng Pangulo nung Lunes sa isang interview na ibabalik niya ang budget para sa computerization. Yun na nga. So, itong hindi naiintindihan ng marami. So, kapag ka kasi vinito mo ang isang line item, hindi ka na pwedeng ibalik. Okay? It's either gagamitin mo na lang yung lumang budget for that. Hindi kasi po pwedeng i-veto mo kasi nga may binawas. Hindi mo na pwedeng dagdagan yan. Okay? I-veto mo, hindi ito hindi to may implement itong particular batas na to. Halimbawa, minusan natin ng 11.5. Hindi natin to. From, sabihin na natin, from 40, minusan ng 11.5. Yung batas na yon hindi siya, o yung budget na yun, hindi siya makakasutuparan. So, ang mangyayari is, dahil sa pagbibito na yon, hindi siya may dadagdag or may ibabalik yung tinanggal na yon. Yun yung limitation ng veto. Okay? So, anong gagawin dyan? Diba? So, ang sinasabi ng marami, lalo na ng mga magaling na kongresista, at saka may alam tungkol sa politics, is ibalik
sa bicameral yung budget, yung proposed budget na to. Magkaroon ng special session, sabi nga ni Congressman Marcoleta. Tapos, special session, sinasabi kasi, is naka-recess na sila eh. Naka-bakasyon na eh. Okay, ang haba ng bakasyon na ngayon mga yan. So, ang balik na yan sa, next year. Diba? Hindi na daw magagawa. Which is, pwede naman yun eh. Sabi nga, 2 araw lang pwede gawin. And they're allowing to use Zoom meeting. Diba? Kasi kailangan lang daw talaga ito mabuksan para ma-revise, para mapirmahan before katapusan ng Disyembre. Kasi kapag hindi ito napirmahan, I'm not pretty sure kung tama yung pagkakaintindi natin sa sinasabi nila na ito yung magiging batas na. Ito na yun, ma-finalize to pag hindi ito napirmahan. So, which is napakalaking pagbabago. Saan nga ba to? Okay, panoodin natin. Pero, base sa BICAM report, ang suma total para sa edukasyon ay 925 billion lamang. At ito na ang kinukumpunin ng DepEd, ng SUKS, ng CHED at ng TESDA, 12 billion pa sa iba't ibang mga educational institutions. In contrast to that budget of 925, DPWH has a budget of 1.113. Okay, so ang pagkakaiba, 1 trillion sa 900. So mas malaki yung 1 trillion yung DPWH sa DepEd or sa education. Hindi lang sa DepEd to, pinagsama-sama na lahat. TESDA, UP System, CHED, DepEd, anik pa yan na programa para sa edukasyon. 900 billion lang. Samantalang ang Department of o DPWH 1 trillion, 1.1. So ang laki ng diferensya. 'Di ba? Trillion tsaka sa billion. Malaki yung diferensya yan. So tingnan natin. Ano ba sinasabi ng batas? Trillion, which is 188 billion more than the entire budget allocation for education. I need not explain further Pakita what a natin. travel 'Di ba? Pagkakaiba. 925 sa 1.1 trillion. 'Di ba? Laki. this makes of our Constitution. Kahiya-hiya tayo habang ang buong mundo ay pasulong ng modernisasyon at komputerisasyon. Gusto ba natin lumakad ng paurong? Pabalik sa panahon ng typewriter, sa abacus? Tanggap na ba natin ang matinding krisis sa edukasyon? Tigilan na ang turuan at pagsisisi. Higit sa lahat, sundan naman Tingnan for natin, meron dito kasi education. sinabi. 12 billion budget para sa computerization from the proposed of the Constitution, which from the proposed state shall at all times assign the highest budgetary priority to Ito, education. so Article 14, Section 5, so of the 1987 Constitution, nasa Constitution natin to, na yung state ang dapat ibigay na pinakamalaking budget ay sa edukasyon. Nasa Constitution natin. So, ibig sabihin, kapag di na ginawa yun, yun ay malaking paglabag sa batas. Okay? So, tuloy natin. Education. So, Far from addressing the makikita tayo yearly dito. 5 billion lamang, 113 trillion, which is 188 billion more than the entire session. Gusto ba natin lumakad ng paurong? Pabalik sa panahon ng typewriter, sa abacus? Tanggap na ba natin ang matinding krisis sa edukasyon? Tigilan na ang turuan at pagsisisi. Higit sa lahat, sundan naman natin ang utos ng ating konstitusyon. Okay, so Wag na- dito na tapusin natin yung video clip na papanoodin natin. So, ang pinapoint out lang natin dito ay simple. Okay? So, yung unang video clip natin is siniwalat o sinabi ni Sara Duterte
ang talamak na korupsyon ng Kongreso sa pera ng gobyerno o sa pera ng mamamayang Pilipino. Okay. Ang hindi ko makuha dito is kakaunti lang actually, ito lang ang naririnig ko eh. Kakaunti ang nininiwala kay Sara Duterte. Ang na-focus doon is yung pagmumura niya. Pero yung sinisiwalat niya na katotohanan, parang wala naniniwala. Hindi kasi porke nagmumura ka, mali yung sinasabi mo. At hindi lahat ng hindi nagmumura ay tama yung sinasabi mo. Diba? Yun lang yung atin na bakit hindi pinapansin to. Which is, ito yung kinabukasan natin habang nagpapasasa sila sa pera natin from yung PhilHealth, diba? Education, kung paano nila paglaruan yung pera. Actually, hindi lang yan eh. Marami pa eh. Diba? Na hanggang ngayon, pinagpupuyatan pa ng Malacanang paano nila gagawa ng paraan. Actually, hindi lang ito. Nangyari, prior to this, meron na nangyayari na hindi natin alam. Ang nakikita natin yung issue ng impeachment na nagnakaw di umano ng 100 million kung paano ginastos. Ito lang naman yun eh, sa mga hindi nakakaintindi. Meron tayong tinatawag na fiscal year sa ating sa gobyerno. Alam to lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, munisipyo, from municipality hanggang kongreso, hanggang sa pinakamataas. Okay? May tatawag tayong fiscal year. At yan, inire-release yung budget, depende. Okay? Kung kailan ibibigay ng budget sa bawat departamento. Kung yung budget na yan, 100 million na yan, proposed budget nila yan sa kanilang departamento. Kung yan ay gagastusin mo ng, sabihin natin, isang araw man yan, walang problema doon. Basta lihitin mo yung paggastos niyan. Ang paliwanag doon ni BP is lahat ng project niya for the entire year is tapos na. Kumbaga, inutang niya na. Kumbaga, quote and quote, inutang niya na yung lahat ng proyektong yun. Bayad na lang ang kulang. Nung dumating yung budget, sa kanila binayaran. So that's the reason, 11 days lang kung bakit 11 days lang yung 100 million. Kasi late nang binigay. At kung hindi nila magagastos yun, kailangan nilang ibalik yun. Kung hindi nila magagastos yun ng katapusan ng Disyembre, ibabalik nila yun. Diba paano yung nakalatag na programa? Diba? Utang yun eh. Inutang na nila eh. Nagawa na nila eh. Bayad na lang yung kulang. Yun yung sinasabi dyan. Sa mga kaintindi, bakit kaya 11, sobra naman yun 11 days? Totoo yan. Sa mga nakakaintindihan. So, sa gobyerno, kung kailan dumating yung budget, dun lang ginagastos. Okay? Kung yan, first fiscal year, gagamitin nila yan. Sa last ng fiscal year, gagamitin nila yan. Talagang bilihan talaga lahat yan. E paano yung nangyari sa kanya? Di ba? Na dumating late, dumating yung budget, syempre kailangan niyang gastusin yun. Pag hindi niya mga gastos yun, ibabalik niya lahat yun. E paano yung nagawa mo na utang mo? Kailangan mong bayaran. Yun ang paliwanag dyan. Okay? So, dyan na po natatapos
yung ating munting reaction video. Medyo mahaba na. So isa lang pwede kong sabihin, hindi lahat na nagmumura ay nagsasalita ng kasinungalingan ay masama. Minsan sila ay nagsasalita ng katotohanan. At hindi lahat nagsasalita ng or hindi nagmumura, sila yung may sinasabing katotohanan. Yun lang yun. Okay? So, sana makita natin yung diferensya. Okay? Wala akong kinakampihan sa parte nito o parte niyan. Nandun ako sa gitna kung sino dapat makinabang. Which is tayong mga Pilipino. Tayong mga taxpayer. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabi ko nga nakaraan, chill lang. Okay? Mga katropa. Okay? So, magandang araw po sa ating lahat. Paalam. I miss you. Miss you daw. Mua.